Ito ah. So far sa itong tinatakbo na investigasyon. Yes, sir. Secretary Remulla, sir. Yes, sir. Can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo na investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons, kung meron na ba? Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klaseng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. They request assistance from the DOJ and applying for the program. We give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang pagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure din po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate ngayon, sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ano talagang krimen saan kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po pinakamahalaga under the Witness Protection Act. Yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang ano dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya, to Bryce Hernandez, sa ngayon ay, sa amin pa lang yan, sa Senado? Yes, sir. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan ho sila ng security. Wala po, sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong tatlong taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at contempt, hindi po namin sila binibigyan para security. Pero inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ito kasi ang daming transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Tama. Thank you, Secretary Remulla. Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Chair, Mr. Chair. Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with... Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, sabi dito ni Kuya Mario Mislang, mas maintindihan kung Tagalog sana. Yung unang, eto na lang para mas maintindihan ng mga kababayan Pilipino po natin. Yung unang parte ng sinabi ni Yusek Bernardo, yun ay pagsisisi. Pagsisisi po niya. Kinukumit niya, inaamin niya na talagang naging kasangkapan siya at napasama siya mga kababayan sa mga anomalya na nangyari po dito po sa ating bansa patungkol po sa mga proyekto ng gobyerno. Ngayon, dun sa sunod na statement po niya, makikita nyo na may binabanggit ng mga tao na di umano konektado kay dating Senate President, si Escudero. In the same time, mga kababayan, may mga tao naman na sinasabi na kasangkot din di umano na konektado dito kay Bong Revilla, naging tauhan ni Bong Revilla at naging tauhan ni former Senator Sani Angara. In the same time, mga kababayan, kung titingnan din po ninyo, dun po sa last part ng sinabi nitong si Yusek Bernardo, nabanggit dun yung mga pangalan na talagang mga senator na kumikbak sa maanumalyang flood control at mga proyekto ng gobyerno. Nabanggit dun si Nancy Binay na humihingi ng 15%. At yung 15% na yon, dinala daw po sa kanyang mismong bahay. So ngayon si Senator Bong Revilla nabanggit din doon na talagang tumanggap ng pera pang donasyon o pang pondo sa kanyang kampanya nung midterm. So yun po yung summary mga kababayan ng mga naging pahayag ni Yusek Bernardo. So ibig sabihin, may lumalabas dito na tatlong pangalan ng senator mga kababayan. Unang-una, si Chis Escudero, and the same time, naandi dito rin itong sina Bong Revilla at itong sina Nancy Binay. Kaya nga pala kung makikita niyo yung mga bubbler o yung mga insider, sinasabi nila na may 6 na senator na sangkot dito at 2 hindi na incumbent. Ibig sabihin, dating senator. So yun pala si Nancy Binay at saka si Bong Revilla. Anyway, tuloy pa natin. Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Yun na lang. Recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube,
Nasaan pa? Yes, sir. Kaya Kasi po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po yung hindi iba, pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po ako idadagdag. Yun lang po. Kasi parang gusto palabasin dito ni Marcoleta na baka nag-aalala siya, mga kababayan, na madagdagan ng iba pa mga pangalan yung isisiwalat ni Yusek Bernardo. Ang nakakapagtaka lang kasi dito, di ba nabanggit nga si former Senator Jinggoy Estrada, bakit hindi kasama yon sa affidavit nitong si Yusek Bernardo? Maliwanag naman na binanggit ni Henry Alcantara na di umano tumawag sa kanya si Bernardo at sinasabi na may 355 million pa, billion pa, I think billion o million pa, etong si Senator Senator Jinggoy Estrada na pwedeng ilagay doon pa sa ibang proyekto. Ang nakakapagtaka po dito, bakit wala doon po sa affidavit ni Yusek Bernardo? Kaya siguro mga kababayan inaano ni Senator Dante Marcoleta na siguro iniisip niya, bakit wala nga naman doon si Jinggoy Estrada nabanggit ni Henry Alcantara. Anyway, tuloy pa natin. Po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Yun nga if po warranted. Kaya po in sinabi the ko sa kanya, premises. meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Tama. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. Dapat ang gawin ni Yusek Bernardo dito, sabihin na niya lahat, ikanta na agad niya lahat, mga kababayan, lahat, para nang sa ganon, kung sakali man na matapos itong pagdinig na ito ngayong araw at may balak pa siyang ikanta, naikanta na niya. Tapos na, mga kababayan. Ano po, para isang anuhan na lang, isang bagsakan na. So, I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in po case- pumapayag na kami na dadalhin. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no Tama. guidelines. Tama din yun, Ito rin tama. po yung dito rin supplemental. gagawin yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before us? Hearing is suspended. Tuloy na natin agad. Dito sa part na ito, yan. Tatanong sa ating mga other resource persons. Yes, you may, your excuse, Secretary Remulla. Wala na, dinala na si Yusek The Bernardo. Vice Chairman, Senator Erwin Tulfo, is recognized. 5 minutes, same guidelines, same rules apply. Mr. Chair, ako din po nakukulangan po doon sa sinabi ni Yusek Bernardo. Parang kulang pa po yung mga tao na tinuro niya. So, sa supplemental po, aantayin na lang po natin siguro pagbalik niya because hindi pa ako naniniwala na itong apat lang po ito. I'm sure meron din po siya siguro mabanggit sa Kongreso, Mr. Chair. Anyway, I would just like to direct my question to Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, sang-ayon po ba kayo doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo na dating boss mo? Doon po sa mga personalidad na binanggit niya, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po. Ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po at kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Pinadadala ko po sa mga driver po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15% doon sa sinasabi niyo na 25% dinadala niyo po sa kanya. Yes, Sir Honor. Ako po, yun po talaga ang hinahanda namin at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May babanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%. Kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, Ginoong Alcantara? Hindi ko na po alam as far as ang knowledge ko po at ang dinadala po namin ay 25% po. Yun po ay hinahanda po. Kasama po ang mga tao ko na naghahanda po nun at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung 10% po na ito doon sa 25 na piniprepare nila. Pero po, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay, pero sa pag-prepare po, hindi po ninyo tanong para kanino ba ito, boss? Para kanino ba ito, boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabi niya pong pangalan. I never asked po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po. Tsaka kulang, mga kababayan kulang talaga yung nasa affidavit ni yung nasa affidavit, mga kababayan, ni Bernardo.
Kasi biruin nyo nasa sangkot dyan si Joel Villanueva, nasa sangkot dyan mga kababayan siya na Jinggoy Estrada. Alam naman po natin na boss ni Henry Alcantara, ito pong si Bernardo at yung mga transaksyon ay dumadaan kay Bernardo bago bumaba dito po kay Henry Alcantara. In the same time, may mga ibang lakad din naman si Henry Alcantara pero nalalaman pa rin yan ni Yusek Bernardo. Kaya kulang na kulang talaga mga kababayan, napakanipis ng mga pangalan na binanggit ni Bernardo. Anyway, babalik pa naman siya dito mamaya sa hearing, mapupukpok pa siya dyan. Siya lang kausap mo? Yes po. Alright. Isa pa pong matanong ko po, kasi nabanggit na rin po ni ninyo, ng grupo ninyo, yung 3 pong kasamahan po namin earlier, o 2 po namin kasamahan, si Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy po ba, na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never So, po. hindi po ninyo na-meet? Yes po, Your Or Honor. nakausap si Senador Jinggoy? Hindi po, maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Sinama lang po ako ng mga dating kasamahan ko po. Doon po sa occasion. That's how you met Senator Yes po, Jinggoy. Your What about Senator Villanueva po? Senator Villanueva, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, nakakasama ko po siya pag anong mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po late at night or after office hours, wala na pong ganon. Wala po, yun lang pong insidente na nag-text niya sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary Bonoan. Dito po sa budget hearing, yun po, doon ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay Secretary Bonoan. Pero sa labas po, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang kung minsan po, nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Nagkakawayan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. Okay. Mr. Chair, ito pong mga driver na ito, nandito po ba? Si Andre Balatbat, Christian Santiago, na binanggit po ni D. Alcantara na nagde-deliver po ng pera kay Congressman Saldico. Narito po ba sila? Yan. Kasama ba sila kasal? Opo. Tama. Narito po yata, Mr. Chair. Okay. Ayan na, yung mga pogi nating tropa. Yung mga pogi ninyong tropa, mga kababayan, ito na. Ito na siguro yung magpapatotoo. Medyo kinakabahan pa si pare. Yung kanang kamay po. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, Your Honor. Salamat. Take your seats. Okay, maraming salamat po, Mr. Chair. Kay Ginoong Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon? Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gano'ng marami po yun? Dito to, nag-deliver nga. Ayan na. Kung hindi po natatandaan, ilang maleta, ilang sako, yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta. Grabe, no? Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala po kaming idea. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon. Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dineliver yung mga maleta na yon? Nung nasama po ako doon, Your Honor, sa Valle Verde po. Ito po ba yung bahay ni ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Bahay po siya pero hindi ko po alam kung kay Senator. Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun, Your Honor. Mga tauhan. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver niyo lang po doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Yan. May papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na dineliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico. Pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, ma-confirm lang po. Your Honor, magkaiba po yan, Your Honor. Magkaiba? Opo. Okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo ho yan? Yung NFI 6319? Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. Grabe. Dinadala po na? Mga maleta din po yung dinadala namin.
So, hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, sabi nyo, iba naman po ito. So, ibang sasakyan naman po ito. Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung sa ano po, Yung ito. iba po yan nung ano eh. Sino po ang diniliberan na naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito. Hindi, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Hindi po. Bali po, yan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Yan po. So, nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nangyari itong transaksyon na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Sa Phoenix Petroleum po, sa Dahlia Street, Fairview po. Doon po Grabe. nangyari yung palitan, Opo. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. Opo. Alright, babalikin ito mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses ko kayo nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni D. Alcantara? At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Doon po sa Dahlia po, 7 beses po. Dahlia? Opo. Ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Opo, Fairview po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver nyo ho doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Putik na, no? Tina-transfer din po ninyo. Pero inyo, mga kababayan, ha? Etong isa, 7 beses. 8 maleta. 8 maleta hanggang 10 maleta. Yung i-deliver. 7 beses na ganun kadami na pera ang dinadala para kay Saldico. Anyway, tuloy natin. Hindi. Opo. Kasama ko po si Mr. Andre. Kasama si Engineer Alcantara. Si Andre. Mainit ang Si ulo. Andre. Ako po yung driver niya. Para kanino daw po yun? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang ginawa ninyo, palitan po o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dahlia, 7 beses po. 7 beses. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakaibang araw po, Your Honor. Pero sa loob ng isang buwan. Hindi po. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Sa November po, 5 beses po. Tapos meron pong January tsaka March po. November, January, at saka March. D. Alcantara, will you confirm? November, January, at saka March? Posible po, Your Honor. Hindi ko lang po talaga ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga kontraktor? Kasi, abay, Your Honor, pinag-uusapan pala yung budget ng November, may budget na po kaagad si Congressman ko. advance po, Your Honor. Actually, yan po. Advance payment. Yung sa sinasabi niya pong 6-7 maleta, approximately mga magkano pong pera laman nun? 6 na hanggang 8 maleta. Normally po, ang isang maleta, nagre-range po from 30 to 40 million. Pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron pong, hindi ko po matandaan kung meron po kaming isang maletang malaking-malaki na kaya po yung 50, pero bihira po yung 50. 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po, yan pong pictures na yan, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ay puro sa Valle Verde at sa BGC. Sino po yan? Ang delivery na po yan po yung di-deliver po kay Yusek Bernardo. Tingin ko po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam. Mayroon lang pong binibigay na number. Tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo. And si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At hindi ko po, kahit po ako, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na binigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then iuutos na po sa, di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Dalawa. Sino po si Engineer si Carlo po? Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, Mr. Chair? Ano po? Pwede po ba matanong natin? Kasi parang, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Hindi po. Nagtitext sa proponent. Ako po ang nag-utos po. Ako po ang kausap po. Upon the instruction of the proponent. Huwag na natin sabihin proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, Sir. Congressman o senador. Ganun po ba yun? Yusek Bernardo and Saldi ko lang po. Si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatbat kanina. Opo. Nung nagdi-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, Sir, Your Honor, meron pong times na dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi po ni Ginoong Christian ay 7 beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon? Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po, Your Honor. Opo, yun. Sinabi po ni Christian kanina, 7 times po siya nag-deliver. Kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon.
Minsan po kasama po ko, minsan sila na lang po dahil alam na po nila. Doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kasi po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano nila nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya, tinakbo na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Nakatanggap mo na ba, Kong, yung pera? Nandyan na, 7 maleta? Paano po rin yung nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni Carlo, instruction ko po sa kanya, yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Actually, parang nagpapapicture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao. Yun lang po yung pinadala po doon. So, pinagkakatiwalaan nyo sa tao na hindi... At saka kasi mga kababayan, ganito yan eh. Wala namang knowledge yung mga driver na pera yung dinadala nila. Ang alam lang ng mga driver siguro, parcel, dadalhin lang sa ganito, sa ganyan, kukuhanin lang. In the same time mga kababayan, may mga maleta kasi na may mga lock talaga. Kaya kung titingnan nyo, kahit i-ano yan ng driver, kahit dalhin yan doon o pumalpak yung driver mga kababayan, hindi pag-iinteresan yan. Kasi unang-una, wala naman po talagang knowledge yung driver na pera yung laman. Hindi kilala. Yun po kasi yung binigay po na pangalan at number. Opo. Nung politiko o nung ni undersecretary. Yes po, Your Honor. Alright, okay. No, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng extra 2 minutes. Everybody for that matter, no? Kung gusto niyo i-avail yung additional 2 minutes, tuloy-tuloy lang para mas mahaba. Hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba or this is your first time here? Naka-attend na po ako last hearing. Nanumpa ka na ba? Apo, yes. Nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera. Yung pinag-deliveran mo ng pera sa Valle Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Yun po, inuutos lang po namin sa driver. Sila po ang nagdi-deliver po doon. Yung driver? Apo. Ay, yung po doon sa Dahlia, sa Fairview? Yan po is, bibigay lang po sa akin ni D. Henry yung contact number. Then po-forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap mo po sa contact number? Number lang po yung binigay po sa akin. Then pino-forward ko po sa driver. Sila na po ang nag-uusap. So hindi mo actually alam kung sino yung doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yon. Apo, Wala pong sinasabi. Wala po. Alright. Balikan ko mamaya, Mr. Chair, siguro sa second round ko. Puntahan ko lamang po si Ginoong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni Yusek Bernardo, tama naman po. Agree po kayo o may kulang? Your Honor, parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Boss Henry, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bar daw. Pero every time po ba 25 binibigay niyo lahat? Pag po gano'n na senatorial funds, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Pag sa senador dinideliver? Sa tao, staff po ng yes po. Staff po ng senador dinideliver. Yes so po, nasa Your Honor. 30. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, tama po ba yun? Or ngayon niyo lang po narinig? Your Honor, ngayon ko lang po nadinig yun. Hindi ko na po abot yun, Your Honor. Balikan ko po si Engineer Alcantara, itong mga tao pong nabanggit, sina Chis Escudero, sina Nancy Binay, Bong Revilla, personal na po ba ninyong na-meet ito? Or paano po, naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor. Ngayon ko lang po narinig about Escudero, Binay, yung Bong Revilla po yung 300 million. Si Yusek Robert po ang nabanggit sa akin na sinabi ko po sa affidavit ko po. Wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. Okay. At one point, nakapunta ka sa birthday party o alam mo yung mga kababayan ho natin, baka may mga litrato po, nandun po. Hindi, kasi may litrato si may litrato si Henry Alcantara na kasama niya etong si Bong Revilla. Magaling pa aminin na po niya. Aminin na po niya yun kasi kumakalat na yun ngayon eh. Sa mga birthday, sa mga kasalan, what have you? Wala po. Doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sinama nga po ako ng mga dating kasamahan ko po. Nagpa-picture lang po ako. Kahit naman po, kung sino po yung nakita ko doon, ang tanda ko po. Kahit po kay, sino po yung tumakbong senador na Dagon, attorney, Dagon, yung po. Nagpa-picture pa po ako doon eh. Yung attorney, Gadon. Attorney Larry Gadon. Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta kung sino po yung nandoon, picture lang po ako. Alright. So Bryce, mali po yung sinasabi ni Yusek. So parang kulang kasi sinasabi niya 15% lang pero kayo ini-impake niyo 25%. Opo, minimum po yun, 25%. So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Okay. Pero 25 sigurado ka? Opo, Your Honor. Okay. Alright. Dito po kay Ginoong JP, agree? Dito po sa sinabi ni Yusek Bernardo, tama po? Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say,
Engineer Alcantara na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po, ito po yung pinaprepare ni Engineer Carlo sa tamang 25 to 30. Siya po ang nagpe-prepare po lahat. Kami po sa box. May ano po yun? Yun po talaga yung percentage po, 25 to 30 po. Okay, kaklarify ko lang, Yusek, pag congressman, senador, 30% po ba ang binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay Congressman Saldi po is 25 nga po. Kaya sa senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang nagsasabi sa akin na ganun po. At So, kung Yusek Bernardo, ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta? Yes po, Your Honor. Alright. Ngayon, linawin ko rin po, yung para po sa pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan. Kasi yung tinatawag na parking fee. Hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Magkano percent po ito? 5% po, Your Honor. Hindi 6%, 5%. Meron pong panahon na nag-6 po din 2024. Kasi po, yung pong, ito po ay sariling plano ko po. Actually po, ginagawa ko pong contingency sa iba at ang plano ko po talaga doon ay ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makokolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, pili lang po yung mga contractor na inaas ko na makahingi po ng tulong. Yun po, Your Honor. Mr. Chair, nais ko lang po liwanawin ito sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%. Tama po? Sa representative po, 5 po. 5%. Unfortunately, your extra 2 minutes is up. One last question na po. Sige, One last question. Total po nito, dahil may District Engineering Office 8.5%, COA 1%, Contractor 5%, Losing Bidder 3%, Actual Project Implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Ang binabawas po sa pagbinaba ang pondo. So magkano po natitira nila sa pondo sa mga commitment? Commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat, pati sa inyo na po. Bilisan na po natin. Commitment po sa back po ay... Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na lang to 35. 30 to 35. Dahil yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas marami. Ngayon mga kababayan, naiintindihan nyo na ba yung sinasabi ko sa inyo noon pa man? Na halimbawa, kapag ka may isang tulay, pagpalagay natin, o kaya overpass na lang, may isang overpass na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Tapos makikita mo yung overpass na yon, hindi naman uubos ng 10 milyon. In the same time mga kababayan, ang laki-laki ng pondo ng overpass, pagpalagay natin, ang laki ng pondo ng overpass. Pero yung overpass kapag ka ikaw kinwenta mo sa utak mo, ganito lang yung magagastos dyan. In the same time, pangit pa nga minsan yung iba. Ano po yung pagkakagawa. So ngayon kung mapapansin po ninyo, may mga nakalagay po kasi sa proyekto na let's say 100 million pero hindi naman talaga 100 million yung nagastos doon. So eto na nga po mga kababayan, yung nagiging cycle ng isang proyekto. Minsan kaya hindi natatapos yung proyekto o kaya pangit yung proyekto kasi mas malaki pa ang nakukulimbat, napapaghati-hatian kaysa yung mismong pondo na napupunta doon po sa proyekto. Biruin nyo pagpalagay natin 100 million pesos yung pondo ng tulay. Ang mangyayari, 30 million na lang yung mapapapunta mismo dun sa proyekto at yung 70 million pesos na ando na, napaghati-hatian na. So ganito po mga kababayan kalala at kasama yung sistema na nangyayari pagdating po sa paglalatag ng proyekto o budget ng isang proyekto dito po sa ating bansa. So ngayon ituloy pa natin. May commitment. Yes Thank po. you. Salamat po. Thank you. Senator JB Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Again, I would like to get to yung sistema ang gusto natin malaman po rito. Siguro, Engineer Alcantara, pagpatuloy na nabusa. So siguro mga kababayan, cut na muna natin dito. So kung makikita ninyo, nagbigay ng pahayag dyan si Undersecretary Bernardo at may mga isinuwalat siyang pangalan kabilang si Nancy Binay, si Escudero, at ito pong si former Senator Abong Revilla. In the same time mga kababayan, dito nyo talaga nakita kung gaano kasalimuot at kapangit yung sistema ng paglalatag ng proyekto, ng paglalatag ng budget sa isang proyekto. Kaya kung mapapansin ninyo, ginastosan yung isang flood control ng 100 million, palagay natin, pero sobrang sama, madaling masira substandard. Kasi nga mga kababayan, biruin nyo yung 30 million pesos na yon, ipagpalagay natin sa 100 million pesos,
yung natirang 30 million pesos na yon, hindi pa sureball na mapapapunta ng buo yon doon sa proyekto. Kasi nga pagdating dito sa mismong kontraktor at saka kay Subcon, nagkakachap-chapan pa yan. Kaya talagang butal na lamang yung mapapapunta po doon sa proyekto, mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman na may nasangkot na naman na panibagong pangalan. Dito po nasangkot sa maanumalyang flood control. Matindi to, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, masalimuot po ang sistema na nangyayari dito po sa ating bansa pagdating sa budget, ano po sa isang proyekto ng gobyerno.